Chrollo vs Hisoka, ang pinakamapanganib na laban sa kasaysayan ng Hunter x Hunter. Ang laban ni Chrollo Lucifer at Hisoka Moro ay walang dudang isa sa pinaka-exciting na pangyayari matapos ang pagtatapos ng Hunter x Hunter 2011 anime. Isa itong mabilis, puno ng detalye, at sobrang lalim na engkwentro na personal kong itinuturing bilang top 5 greatest fight sa buong mundo ng manga, hindi lang sa Hunter x Hunter, kundi sa lahat ng manga. Pero higit pa sa pagiging cool fight, mahalaga rin ang laban na ito sa mga kasalukuyang pangyayari ng Dark Continent Expedition, at ng Succession Contest. Ito mga ka-anime, ang motibasyon ni Hisoka. Simula pa matapos ang York New City arc, masasabi na hindi talaga umusad ang character arc ni Hisoka, para lang siyang taong matagal nang pinipigilan ang sarili, at ang nag-iisang susi para sa kanyang kaligayahan, ay si Chrollo. Ang problema, si Chrollo ay nawala ng kakayahang gumamit ng Nen, dahil sa Judgment Chain ni Kurapika. Kaya para makalaban si Chrollo, kinailangan muna ni Hisoka, na palayain si Chrollo. Makikita ito sa cover ng chapter 201, kung saan binabasa ni Chrollo ang Weekly Shonen Jump, habang dinadala ni Hisoka si Evangane, ang Nen Exorcist mula sa Greed Island. Ginamit ni Evangane ang kanyang kakayahan, upang alisin ang Nen Curse, ngunit hindi ito tuluyang nawawala, kundi lumipat lamang kay Evangane. Sa totoo lang, malamang patay na siya, o kaya naman ay tuluyang hindi na makagamit ng Nen. Sa loob ng 1 taon ng paghahanda, matapos mapalaya si Chrollo, hindi pa rin agad naganap ang laban. Sa halip, tumakas si Chrollo kay Hisoka, ng mahigit 1 taon, habang lihim na nagnanakaw at nag-iipon ng mga Nen ability, na magtitiyak ng 100% na pagkatalo ni Hisoka. Nang handa na siya, tinanggap niya ang hamon, at bilang paumanhin, pinili niya ang pinaka-romantikong lugar para kay Hisoka. Ang Heaven's Arena. Hindi lang basta laban ito, battle to the death, at parehong floor master sina Chrollo at Hisoka. Agad na naubos ang mga tiket. Parte ito ng plano ni Chrollo. Sa sandaling pumasok si Hisoka sa arena, patay na siya, hindi lang niya alam. 6 na Nen abilities, ang perpektong plano dito ni Chrollo, para kay Hisoka, mga ka-anime. Isa na dito ang Black Voice o Mobile Fake Director. Hiniram mula kay Sholnark. Kayang kontrolin ang sinumang matamaan ng antena. Ginamit ito ni Chrollo, para guluhin ang isip ni Hisoka, dahil isang tusok lang, tapos na ang laban. Ang pangalawang plano, Sun and Moon Pair Destruction. Dating pagmamay-ari ng Elder ng Meteor City, kapag nagsama ang simbolo ng araw at buwan, ito ay sumasabog. Kahit patay na ang Elder, nanatili ang kakayahan, dahil sa post-mortem Nen, na sobrang lakas ng kanyang hangaring protektahan ang lungsod. Pangatlong plano, Double Face Bookmark. Orihinal na imbensyon ni Chrollo. Pinapayagan siyang gumamit ng Nen ability, kahit sarado ang libro, maraming abilities at kahit sabay-sabay, kaya niyang gamitin. Ang pang-apat na plano ang Order Stamp, o Proof of Humanity. Kaya niyang kontrolin ang puppets. Mukhang walang silbi pero isang delikadong puppet na kayang maglabas ng Nen sa isang laban, at lubos na mapanganib. Panglima sa kanyang plano ay ang Gallery Fake. Ito ay hiniram niya mula kay Cortopi. Hinopya ni Chrollo ang bangkay ng referee. Ang kopya ay itinuturing na puppet, kaya maaari na niyang manipulahin. Sa madaling salita, kinokontrol niya ang mga patay na tao, basta't kopyahin muna. Ang huli at pang-anim na plano, ang Convert Hands o Transfer Student. Nagpapalit ng itsura. Minsan si Chrollo ay si Hisoka, minsan si Hisoka ay si Chrollo. Dito na naging sobrang gulo ang laban, dahil kahit makita mo si Chrollo, malamang hindi talaga siya iyon. Ang katapusan, at simula. Pinagsama-sama ni Chrollo ang lahat ng ito. Kinontrol ang mga tao, ginawang bomba ang mga bangkay. Ginamit ang post-mortem Nen ng Sun and Moon. Sa huli, napatay si Hisoka sa gitna ng libu-libong manunood. Ngunit, bumalik siya sa buhay gamit ang bungee gum at post-mortem Nen. At mula roon, nagbago ang lahat.
Pinatay niya sina Sholnark at Cortopi, at nagsimula ang isang mas madilim na yugto, na direktang konektado sa Succession Contest, at sa paparating na Dark Continent arc.